So guys, yan po yung ating bagong lulutuing recipe for today, ang ating ginataang langka. Kung napapansin nyo, nakasalang na po siya. Ang ating pong gagawing unang proseso, ilalaga muna natin yung ating langka kasi medyo may katagalan po yung lumambot. So ang gagawin natin, uunahin po natin itong lutuin sa pamamagitan ng paglalaga nito, yung ating pangalawang gata. So kailangan po muna nating mapalambot itong ating langka. Nang sa ganon, kapag in-start na nating lutuin, nakasama yung ibang ingredients, madali na po siyang lumambot. So guys, yan po muna ang ating unahing proseso. At atin muna pong ipiprepare ang mga kasama nitong ating langkang pinakukulo. So i-cover lang po muna natin at mamaya natin babalikan kapag medyo malambot na at ating isi-separate yan at mag-uumpisa na tayong magluto. So guys, at atin mo itong babalikan maya-maya, mga 10 minutes. Yan, pakuluin lang natin siya ng mga 10 minuto. I-cover lang natin para tuluyan siyang lumambot kasi hindi pa siya masyadong kumukulo, kakalagay ko pa lang. Yan, antayin lang natin. Silipin natin guys. Ayan, medyo naigayga na pero hindi pa siya malambot. Ayan, ladagdagan natin yung ating pangalawang gata. Dagdagan pa natin. Then, cover lang ulit natin. Mamaya natin ulit babalikan kapag medyo iga na yung ating nailagay na pangalawang gata. Yan guys, medyo iga na po yung ating sinalambot na langka. Yan, pwede na po natin itong iset aside. Halos kalahating oras din natin itong pinalambot. Yan, iset aside na po natin to guys. So yan guys, dahil tapos tayo magpalambot ng ating langka, mag-start na tayo magluto. So maglagay muna tayo ng konting cooking oil dahil sisimulan na natin lutuin tong ating napakasarap na ginataang langka. Yan guys, unahin natin yung ating sibuyas. Sunod, ilagay na rin natin dyan yung ating garlic. Bango ng sibuyas kapag ginigisa. Yan, ilagay na natin ating ito, golden brown lang ito ng bahagya. Next, lagay na natin yung ating ginger. Hindi na natin tinanggal yung balat niyan para sama din niya sa ating aroma. Yan, halu-haluin lang. Next, ilalagay natin dyan yung ating pangpasarap dito sa ating gagawing ginataang langka. Ang ating hipon. Yan. Meron po tayong 19 pieces na hipon. Ito lang po yung pinakamahal dito sa ating recipe ng ating ginataang langka. Dahil nakakahalaga po itong hipon natin ng 160 pesos. Yan. Tapos yung ating langka is 55 pesos. Then yung ating gata is 45 pesos. Yan. Igisa lang natin to hanggang sa mamula. Dahil ang ating gagawing recipe for today, yung ating special ginataang langka. Dahil bakit naging special? Dahil meron po tayong nilagay ng mga sugpo. 19 piraso na sugpo. Breakfast po ito dito sa bahay. Nalutuin ko daw itong langka. Okay. And thank you Lord. Salamat po sa blessing at sa foods. Mega shoutout po sa ating mga subscriber at sa ating mga silent viewers. Yan, halu-haluin lang. Medyo mapula-pula na. Yan po ang ating special recipe na gulay, ang ating ginataang langka. Yan guys, kung napapansin nyo, medyo mamula-mula na po siya. Maya-maya ng konti, pwede na natin isunod yung ating pinalambot na langka.
Guys, pwede na natin ilagay yung ating langka. Lalagay na natin. Ito yun. Kalahating kilo po yung ating nabiling langka. Mas maganda po kasing palambutin muna natin para nang sa ganun, hindi tayo hirap or matagalan sa ating pagluluto. Kasi itong langka, medyo may katagalan po itong mapalambot. Yan, katulad yan, malambot na po siya. Diba? Madali na siyang maluto. Halos 30 minutes ko rin po siyang napalambot. Yan. Kita naman ninyo, ang dami nating lahok na nilagay na hipon. Hindi natin yan tinipid. Pero, ito lang naman po yung pinakamahal dito sa ingredients na to. Yung hipon. Yan. So, ang gagawin natin dito, dadagdagan na po natin ng ating mga pangpasarap na ingredients. Una, maglalagay tayo ng ating paminta. Next, maglalagay tayo ng ating MSG. Yan, ibudbud lang natin. Next, yung ating asin. Rock salt ang ating gamit. Yan. Sunod, ilagay na natin din tong ating siling haba. Yan. Then, lalagyan din natin ng siling pula. Tapos, haluin lang natin. Yan. Ang ating bagong recipe for today. Pakuluin lang natin mabuti. Yan, kita nyo naman, oh. Yan po ang ating napakasarap na ginataang langka. Nangangamoy yung sili. Hindi ko naman siya pinisa kasi baka hindi natin makain na naman itong ating bagong recipe kasi sa sobrang anghang. Pero tama na yan. Ganyan lang. Nakita natin yung sili. Pampaganda rin po yan ng decoration. Yan. Yan, i-cover lang natin, guys. Ayan, guys, kung napapansin nyo, medyo luto na po yung ating langka. Ilalagay na po natin yung ating purong gata na 500 ml. Ayan. Yan. Then next, guys, lalagyan natin ng konting suka. Isang kutsarang suka lang. Siyempre, iwas sa kanis ng ating recipe for today. And then, i-cover lang natin. Mamaya natin halu-haluin. Hayaan lang natin kumulo nang sa ganun ma-reduce lahat ng langka yung ating nilagay na huling gata. Yung ating purong gata. Yan, guys, maraming salamat po sa inyo sa panonood nyo ng aking mga video. Guys, tamang-tama po to sa mga beginners, sa mga hindi po gaanong marunong magluto. Isa po ito sa mga pattern para may idea na kayo kung paano magluto ng mga simpleng Filipino foods. So, isa po ito. Yan, guys, share ko lang po ito sa inyo. Maraming salamat po sa support. Then sa ating mga YouTube friend, lalong-lalo na po sa ating mga silent viewers. Thank you very much po. I hope na i-support nyo po ako, yung aking munting channel. At salamat po sa mga hindi po nag-skip ng ads. Napakalaking tulong po yun para maka-achieve po tayo ng ating revenue soon. Thank you very much. So, balikan po natin ito mamaya. So, yan, guys. Haluin muna natin. Hinog na po pala yung pinakailalim niya. Ayan, guys, kung tingnan ninyo, creamy na po siya. Ganda na po ng pagkakaluto. Yan yung ating special ginataang langka, guys, na napakasarap. Lutang na lutang po ang ating napakadaming nilagay na hipon. Yan, kaunting pakulo na lang, guys, at pwede na po itong iserve. Tama-tama na naman po ito para sa ating pananghalian. Kung kayo po ay napakahilig sa gulay katulad ng ginataang langka, pwede nyo po itong itry. Dahil napakasimple lang po niyang lutuin. Depende po yan sa inyong panglahok kung gaano po ka magiging mahal or
madami yung inyong gagawin dito sa inyong ginatang langka. Pero ako, kalimitan po nilalagay ko dito. Like dati, nakapagluto na ako nito, ginatang langka. Ang nilagay ko naman po ay crab. Makikita nyo po yan sa aking lumang video. Ito po yung aking bagong recipe na ginataang langka with hipon. Ayan guys, malapit na po siyang maluto. Pakuluan lang po natin pa ng mga ilang minuto. At pwede na po natin itong iserve para sa ating lunch. Tiyak na matutuwa ang family nyo kapag ganito ang inyong ulam. Dahil sa dami nito, kalahating kilo, pwedeng pwede na po ito. Yan, ang ganda ng itsura niya kasi ang lambot na ng mga langka. At lutong-luto na po siya guys. Yan, pakulin lang po natin ng mabuti para nasagon tuluyang mag-steam yung ating sauce. Pero mas masarap po yung may kunting sabaw. Yan, balikan natin siya maya-maya. Guys, bago natin malimutan, magdadagdag tayo ng konting ingredients na pangpasarap din po ito. Lalagyan natin ng konting sugar para mag-balance at may konting sweetness yung ating gagawing or itong ating recipe na ginataang langka. Yan, haluin lang natin dahil luto na po to guys. Kita naman ninyo guys, napaka creamy niya. Ang laking tulong po guys nung pagpapakulo or pagpapalambot ng langka. Kasi nakakakuan siya, nakakadagdag siya ng creamy dahil lumambot na po yung ating langka. Isa po kasi yun sa pinaka nakakatulong dito para magmukhang ganito ang itsura ng inyong ginatang langka. Promise ko sa inyo guys, pag ganito ang itsura ng inyong gagawing ginatang langka, ang sarap niya. Dahil ito, tinikman ko siya kanina, panalo po yung lasa niya. Napakasimple lang po ng ating mga ingredients guys. So guys, i-cover lang ulit natin. Meron na naman po tayong bagong napakasarap na ulam. Yan guys, done na po tayo sa ating bagong recipe for today, ang ating special ginataang langka with hipon. Salamat po guys, sana po nagustuhan nyo tong ating bagong recipe for today. Thank you very much po sa panonood at higit sa lahat sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you very much. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Tara, kain tayo!